Uy, hello! Alam mo ba na ang tubig ay bumubuo ng higit sa kalahati ng iyong katawan? O, mga 55-60% para eksakto. At para sa mga sanggol, mas mataas pa ito, nag-uumpisa sa 75% kapag sila ay pinanganak. Hindi lang basta naroon ang tubig. Pinoprotektahan at nilulubricate nito ang iyong mga kasukasuan, kinokontrol ang temperatura ng iyong katawan, at pinapakain pa ang iyong utak at spinal cord. Nakakatuwang trivia, ang iyong puso ay mayroong 75% na tubig, ang iyong baga ay 83%, at kahit ang iyong mga buto ay 31% na tubig. Pero heto ang bagay, nawawalan tayo ng 2-3 litro ng tubig araw-araw, dahil lang sa pamumuhay, sa pamamagitan ng pawis, ihi, paghinga, at pagdumi. Kaya, napakahalaga na palaging punan ito sa pamamagitan ng regular na pag-inom ng tubig para maiwasan ang dehydration. Kapag ikaw ay dehydrated, gumagana ang iyong utak at nagbibigay ng senyales sa iyong mga bato na magtipid ng tubig. Pero kung patuloy kang mawawala ng tubig nang hindi ito pinupunan, magsisimula kang makaramdam ng mababang enerhiya, pabago-bagong mood, tuyong balat, at maging mga problema sa pag-iisip. Maaring lumiit pa nga ang iyong utak pansamantala. Sa kabilang banda, mayroon ding tinatawag na sobrang tubig. Ang overhydration na madalas nakikita sa mga atleta ay maaring magpababa ng iyong electrolytes na nagiging sanhi ng pamamaga ng iyong mga cells. Sa malalang mga kaso, ang kondisyong ito na tinatawag na hyponatremia ay maaring humantong sa sakit ng ulo, pagsusuka, seizures, o mas malala pa. Kaya, ano ang tamang dami? Ang dating 8 baso sa isang araw na tuntunin ay medyo luma na. Inirerekomenda ng mga eksperto ang humigit kumulang 2.5 to 3.7 litro para sa mga lalaki at humigit kumulang 2.7 litro para sa mga babae. Ngunit depende talaga ito sa iyong timbang, antas ng aktibidad at kapaligiran. At hindi lang simpleng tubig ang hydration. Ang mga inumin na may caffeine tulad ng kape at mga pagkaing mataas ang water content tulad ng strawberries, pipino at broccoli ay nakakatulong din na mapanatili kang hydrated. Sa katagalan, ang pananatiling hydrated ay maaring magkaroon ng ilang magagandang benepisyo. Maaring mabawasan ang iyong panganib sa stroke, makatulong sa pagkontrol ng diabetes, at mabawasan pa ang panganib ng ilang mga cancer. Kaya sa susunod na abutin mo ang baso ng tubig na iyon, tandaan, ginagawa mo ang iyong katawan ng isang